Nagsisimula ang ating video kung saan na makikita natin na binubugbog ang ating bida ng kanyang ama habang sa isip naman ng ating bida ay sabi nito ang karahasan ay palaging nangyayari habang lumalaki ako ay palagi akong binubugbog na para bang mamatay na ako ng isang lalaki na tinatawag na ama. Ang karahasan ay natural na sakin ng tulad ng paghinga. Napunta naman tayo kung saan ay makaikit natin na hawak-hawak ang ulo ng ating bida at makikita natin sa mukha nito na tila ba ginagawa siyang isang target at sabi ng ating bida. Sandali lang at makikita natin ang isang kamay na may lastiko at may barya ito na ginagamit upang ipat ama. Sa ulo ng ating bida, hindi mo ba pwede mo naman ako sakta ng normal, hindi na dapat dumating ng ganito kalayo. Sabi naman ng lalaki, gusto mo na ba agad sumuko? Di ba sabi mo na kailangan mo ng pera? At ang pangalan ng lalaki ay Kim Sang-ho at may kasong sexual assault at sinetesyahan ng 2 taong pagkakakulong. Ginawa mo ang lahat ng ganito kalayo para sa pera, tulad ng pagpupala ng snow para sa 300 won at pagpapatuyo ng mga sapatos para sa 100 won at making pang araw-araw na alagang hayop para sa 200 won. At ngayon bilang isang target na tao para sa 500 won at napapikit na lang ang ating bida. Sige, gagawin ko na. At ang bilanggo na kinaroroonan nila ay tinatawag na Jubilee Prison, kung saan ito ay isang pasilidad para sa mga nagkasala na hindi bababa ang edad sa 20. Sa madaling salita ay lahat ng mga kabataang mga kriminal ay tinipon ng South Korea. Ang lugar na ito ay palaging nangyayari ang karahasan araw-araw. Habang sinasabi naman ni Kim Sang-ho na ipikit mo ang iyong mga mata at makikita nating ang lastiko kung nasaang barya ay naputol ito at nagbanda-banda ito. At nalaglag ito sa palikuran. At tinanong naman ni Kim Sang-ho, meron pa bang ibang lastiko? Sabi naman ng isang lalaki, ang lastiko ay isang rare na bagay. Sabi pa ni Kim Sang-ho sa ating bida, mukhang swerte ka, makikita naman natin ang tuwa sa mukha ng ating bida. Ano pa ba ang gagawin mo? Hindi mo pa ba kukunin ang pera? Mabilis naman na tumatakbo ang ating bida para kunin ang pera. At sabi pa ni Kim Sang-ho, hindi magiging masaya kung kukunin mo lang ito ng basta-basta. Gamitin mo ang iyong bibig para kunin ang pera. Habang nakatayo naman ang ating bida at tinitignan ang pera, sabi naman ng isang lalaki, oh shit, hindi ba labis na ito? At sabi naman ng isang lalaki, di ba may isang tao kaabon na nagkaroon ng diarrhea? At makikita natin na sinabsab na ng ating bida ang kanyang mukha para kunin ang pera. Nagulat naman ang mga presong kasama niya. Shit, ginawa niya. Napawaw, what a legend, isang tao na gagawin ang lahat para sa 500 won. Ano, 500 won lang mayroon na ako na ngayon ng 5,000 won, mga bastatdo, sabi ng ating bida sa kanyang isip. Sabi naman ng isang lalaki, oras na para pumunta para maglaro. Sabi naman ni Kim Sang-ho, huwag ka agad lalabas dahil napakabaho mo. Habang pinagtatawanan naman ng mga lalaki ang ating bida at sabi pa nila kahit gaano pa siya kahirap ay sinuko niya na ang pagiging tao. At habang nakatayo pa rin ang ating bida ay ang pangalan nito ay Cho Ju-young at ang kaso ng ating bida, attempted murder, at sinentensyahan ng 3 taong pagkakakulong. Sabi naman ni Kim Sang-ho, ang pera ay ibig sabihin kahit murder ay walang ganoong bagay. Tinatong naman ng lalaki, ngunit bakit naman obsessed si Cho Ju-young sa pera? Meron ba siyang utang? At maririnig naman natin na nagsisalita ang bantay. Cho Ju-young, meron kang bisita? Nagtataka naman ang si Cho Ju-young kung sino naman ang bibisita sa kanya at nalipat naman ang eksena kung saan ay makikita natin kung sino ang bumisita sa ating bida. Tinanong nito kung ano ang nangyari sa kanyang mukha dahil ang payat na ng mukha mo, hindi ka ba binibigyan ng sapat na pagkain sa kulungan o binubugbog? Kasabi naman ni Cho Ju-young, ang dahilan kung bakit ako nag-iipon ng pera ay dahil kay Dayon, isang nakakabata kung kaibigan na kung saan siya lang ang tao na bumibisita sa akin. At tinanong naman ni Cho Ju-young, bakit ka pumunta dito? Sinasayang mo lang ang pera mo. Sabi naman ni Dayon, mukha ba akong mahirap? Ano ba ang mga baryang ito? Binibigay mo ba ito sa akin dahil may extra cap ang pera? Kahit na wala akong mga magulang ay hindi ako tatanggap ng pera na kahinahinala. Nagulat naman si
Cho Juyang sa mga pinagsasabi ng kanyang kaibigan. Bakit mo binabalik ito? Sabi naman ni Dayon dahil ito sa ating pangako na bigla naman si Cho Juyang. Nang marinig ito sabi pa ni Dayon kapag nag-graduate na tayo sa high school pinangako natin sa isa't isa na mamumuhay tayo sa Seoul nang magkasama ako na muna. Ang hahawak sa perang ito alagaan mo lang ang sarili. Musabi naman ng bantay ang pagbisita ay tapos na. Bago pa umalis si Dayon sabi nito kay Cho Juyang. Naiintindihan mo ba mag-focus ka lang sa pagpapalaya ng iyong sarili, wag mong papahirapan ang iyong sarili. Ay pangako mo ito sa akin. Nakangiti naman na Kamakaway si Cho Juyang at ang ngiting ito ay nawala at napalitan ng malungkot na ekspresyon habang inaalala naman ni Cho Juyang ang kanilang pangako na punta tayo sa hospital kung saan maririnig natin na humihingi ng patawad si Cho Juyang kay Dayon, ang aking ama, hindi ang lalaking yun ang dahilan kung bakit ka naging ganito. Habang nagsalita naman si Dayon, ano ang hinihingi mo nang paumanhin? Banibiro mo ba ako? Habang hinampas nito ang kanyang kamay sa pader, ngayon ay hindi ka dapat mag-alala. Para sa iba ang iyong ama ay nasa koma dahil sa iyong vase na hinampas mo sa kanya. Kung hindi siya madyay gising, ang pulis ay hindi kanila hahayaan na lang. Sabi naman ni Cho Juyang, ayos lang ito dahil sa mga karahasan na tiniis ko, hindi naman ako mapaparusahan ng labis. Maririnig natin na nagsasalita na ang judge na kung saan hinahatol na ang parusa na matatanggap ni Cho Juyang. Ang parusa sa kanya ay 3 taon na pagkakakulong. Nagulat naman nang marinig ito ni Cho Juyang. Sabi naman niya sa kanyang isip, ano, tiniis ko ang lahat ng pangbubugbog ng aking ama sa buong buhay ko, tapos dahil lang sa isang beses na nanglaban ako, mabibilanggo ako. Habang nakaposas na si Cho Juyang bago pa man ito dalhin ng mga pulis sa bilangguan, sabi ni Dayon, kumain ka nang mabuti, kung may mangbubuli sayo ay sabihin mo sakin. Naiintindihan mo ba? Ay pangako mo ito sakin. Habang nakatingin naman si Cho Juyang at naririnig ito ay umaalis na ito kisama ng mga pulis. Na balik naman tayo kung saan may tinitignan ito at sa isip-isip ni Cho Juyang. Kahit nasa bilangguan, kapag may ginawa kang kasalanan, ang sentensya sayo ay dadagdagan. Kung ganun 3 taon kailangan lang natin makasurvive. At ang larawan na tinitignan ni Cho Juyang ay ang larawan nila ni Dayon. Nagsalita naman si Kim Sang-ho, hindi na masama. Nagulat naman si Cho Juyang at tinanong ni Kim Sang-ho, kasintahan mo ba siya? Itinanggi naman ito ni Cho Juyang. At sinabi nito, kaibigan ko lang siya. Sabi naman ni Kim Sang-ho, kung gayon crush mo ba siya? Hiningi naman ito ni Kim Sang-ho ang larawan, hindi naman ito binigay ni Cho Juyang. Sabi naman ni Kim Sang-ho, tignan mo nga naman. Cho Juyang ay sinubukang tumanggi, mukhang oras na para sa leksyon bago pa man tumama ang atake ni Kim Sang-ho. Ay sabi ng bantay, may bagong bilanggo. Ano bagong bilanggo? Wala akong narinig tungkol dyan. At habang papasok na ang bagong solta ay sabi ng bantay, huwag kang gagawa ng gulo, papanoorin ka namin. Nagsalita naman ang isang lalaki, kilala ko ang lalaking yan, siya ang taong pumatay ng 7 bully sa ting paaralan. Gulat na gulat naman ang mga bilanggo nang marinig nila. Ito ang pangalan ng lalaki ay Magyum, kaso pumatay ng 7 katao, sentensya 20 taon na kakakulong sa Jubaline Prison. Nagulat naman si Cho Juyang, ano, pumatay siya ng 7 tao. Habang lalakad naman si Kim Sang-ho, nagsalita naman ito, wag kayong matukot, ikaw na bastardo, kung gayon pumatay ka ng 7 tao, meron bang tao dito na hindi nagkaroon ng dugo sa kanilang kamay? Tignan mo ang mukhang yan. Isa ka talagang killer, wag ka umakto ng hindi ka aya-aya. Magtino ka. Inabot nito ang kamay nito kay Magyum. Ngunit hindi naman niya ito pina at tumalikod na lang. Napatawa naman si Kim Sang-ho, ikaw na bastardo, at humanda ito para atakehin si Magayen, ngunit naiwasan niya ito. Nagulat naman ang mga bilanggo nang maiwasan niya ito at sabi ni Kim Sang-ho sa kanyang isip, sa Tinjin nang sa Tinjin ba ng lalaki ito na kaya niya ako naghanda ng counter-attack si Magyum. At sa isip naman ni Cho Juyang, kakaiba siya, ang lalaki na pumatay ng 7 tao. Habang makikita natin natatama na ang kamao ni Magayen. Sabi pa ni Cho Juyang, merong kakaiba sa kanya. Ngunit ang pag-atake ni Magayen ay hindi na umabot
Dahil si Kim Sang-ho ay naunahan siyang umatake bumulwak. Naman ang dugo sa bibig ni Magyom nagulat naman si Cho Ju-young pinagsisipa naman ni Kim Sang-ho si Magyom. Ikaw na bastardo ka iniisip mo ba na kayaw mo ang boss ng seldang ito sa lugar na ito kahit na isa kang mamatay? Tao rapist o magnanakaw ay nasa ilalim ko lang kayo. Napa what the hell na lang si Cho Ju-young kala ko malakas siya habang patuloy peren na pinagbubagbag ni Kim Sang-ho. Si Magyom ay napunta tayo kung saan nakaupo lang. Si Magyom sa isang tabi at tahimik lang ito ngunit. Bigla itong binitukan ni Kim Sang-ho sabi nito kunan. Mo ako ng tubig tinignan lang ito ng masama ni Magyom. Ngunit dahil dito ay panagbubugbog na naman siya ulit. Sabi naman ni Cho Ju-young hanbang naglilinis ito. Kahit na ang aso sa maiinit na araw ay hindi magiging tanga salamat sa walang pakinabang na. Baguhan na yon dahil sa kanya ay ako tuloy ang naghihirap sa paglilinis ng kinagabihan habang natutulog na. Ang mga bilanggo ay makikita natin si Cho Ju-young at Magyom kung saan magkatabi lang ang kanilang tinutulugan. Bigala naman nagsalita si Cho Ju-young tanga ka ba? Hindi dapat sunoorin mo na lang ang sinasabi ng boss. Kahit nagaano mo ka sa kanya kagalit ang boss ay ang hari at presidente sa lugar na ito sundin mo na lang. Ang mga sinasabi niya wag kang umaktong matapang kung hindi mo kayang lumaban simula bukas dapat gawin mo na. Dapat ang dapat mong gawin nagsalita naman si Magyom. Ikaw namumuhay ka ba talaga ng ganito ka miserable na gulat? Naman si Cho Ju-young at natulog na lang si Magyom. Sa isip naman ni Cho Ju-young mamuhay ng miserably. At napunta tayo kung saan makikita natin si Dayon. Nakahandusay sa sahig oo namumuhay ako ng miserably. Hanggang sa dulo habang pinagsusuntok naman ni Cho Ju-young ang kanyang ama hanggang sa makalabas lang. Ako sa lugar na ito makikita natin si Dayon at nagsalita. Ito na malamig si Cho Ju-young ay maraming timbang. Ang bumuwas sa kanya bibigyan ko siya ng pagkain sa kanyang personalidad wala siyang sasabihin na kahit anong ngunit sa kanyang loob ay naghihirap siya sa oras na ito kailangan na iyang kumain ng mabuti kahit na lunchbox lang ito matot ouch naman siya di ba habang tumatawid naman si Dayon at habang patuloy peren. Ito sa kanyang paglalakad ay may isang mabilis na humaharurot na truck ang dumaan at makikita natin masasagasaan. Si Dayon nagulat naman ito at hindi na siya galaw sa kanyang kinatatayuan habang natutulog peren. Si Cho Ju-young wala itong kaalam-alam na may nangyayari. Nang masama sa kanyang nag-iisang kaibigan at makikita natin ang kamay ni Dayon at ang pagkain sana na dadalhin niya sana para kay Cho Ju-young at habang nakahadusay. Peren si Dayon sa sahig ay napunta tayo sa Jubeline prison at makikita natin ang bantay na humihingi ng tawad kay Cho Ju-young dahil may ibabalita itong hindi na magugustuhan sabi naman ni Cho Ju-young para saan. Amon humihingi ng tawad kahapon ay may nangyaring aksidente sa harap ng pauka ng presento ang tao yun. Ay nang marinig naman ni Cho Ju-young kung sino ang nasagasaan ay nagulat ito at tila ba gumuho ang kanyang mundo makikita naman natin na tahimik lang si Cho Ju-young. Sa isang tabi nang makita naman ito ni Magyom nagtataka naman ito kung ano ang nangyari kay Cho Ju-young sumigaw. Naman si Kim Sang-ho Cho Ju-young ikaw na bastardo. Kung hindi mo ba nilinisan ang palikuran ngayon na wala ka na ba sa iyong katinawan ano yan bakit mo tinitignan? Ang kanyang larawan ngayong umaga tinawag naman ng isang bilanggo si Kim Sang-ho at sinabi nito may nangyaring aksidente na kung saan may nasagasaan ito ang babaeng. Yan ang naaksident tinanong naman ni Kim Sang-ho. Kung totoo ba ang kanyang sinabi naman nito. Kay Cho Ju-young kasintahan mo siya nang nagsimula siyang bumisita bakit ka nagsinungaling kinuha naman ni Kim Sang-ho sabi pa nito kawawang bastardo ano ang gagawin mo ngayon ang iyong kasintahan ay patay na habang tinitignan ni Kim Sang-ho cute talaga siya para lang sa Cho Ju-young at sabi pa nito meron ba sa inyong may gusto ng larawang ito at tila ba nagkaroon ng auction mag. Sisimula tayo sa 500 won sabi naman ng mga bilanggo mura napakamura habang nagpapataasan ng presyo para mabili ang larawan ay tahimik lang si Cho Ju-young at may nagsabi 1,000 won 1,000 won. Going once nagtanong naman ang malaking bilanggo kung
Pwede niya ba daw makadate si Dayon, sabi naman ng katabi nito, baliw ka ba, paano mo naman mai-date ang patay na babae, sabi naman ni Kim Sang-woo, kung buhay lang siya ay magsasaya ako kasama siya at makikita natin ang mukha ng isang manyakol sa kanyang mukha, magiging labis akong masaya ako siya, sabi naman ng isa, baliw ka ba, gusto mo bang makulong mag-isa, sabi naman ng nagtanong. Kanina yan ba ang iyong taste, tinanong naman ni Kim Sang-woo kung ano ang problema sa kanyang taste. Si Cha Ju-young naman ay tahimik pa rin at si Mag-yeom rin ay nasa isang tabi lang, at habang inaalala nito ang kanyang mga sinabi kay Cha Ju-young, nagulat naman ito sa kanyang nakita, dahil habang sinasabi ni Kim Sang-woo na limited edition ang larawan ni Dayon, kukunin ko na lang ito at may paparating din sa kanyang mukha ang isang kamao, at makikita nga natin na tumama ang kamao sa kanyang panga, at ang kamaong yun ay kay Cha Ju-young. Si Kim Sang-woo naman ay bumagsak sa lakas ng suntok ni Cha Ju-young na bigla naman ang mga bilanggo sa kanilang nasaksihan, at makikita na tila ba nawalan ng malay. Si Kim Sang-woo walang emosyon naman na nakatingin si Cha Ju-young kay Kim Sang-woo, gulat naman si Mag-yeom sa kanyang naskwaksihan na pangyayari at nalipat sa factory kung saan nag-uusap Cha Ju-young at Mag-yeom. Nagsalita naman si Cha Ju-young, alam mo ba na ang tinatawag kung ama ay kaliwang kamay ng isang maliit na gang. Simula pa nang maliit ako ang karahasan at pagbubagbag sakin araw-araw, ngunit siya pa rin ang aking ama kahit gaano pa siya kasama, kailangan kong tiisin yun, ngunit may isang pagkakataon na hindi ko na napigilan ang sarili ko. Nagulat naman si Mag-yeom, sabi pa ni Cha Ju-young, nang sinubukan niyang saktan ang kaibigan ko at bumalik tayo, kung saan ay nagkaroon agad ng malay si Kim Sang-woo habang sinabi nito, ikaw na bastardo, sumugod naman ang ibang bilanggo habang sinisigaw na patayin si Cha Ju-young. Sabi naman ni Cha Ju-young, ngunit meron akong natutunan na isang bagay sa aking ama, habang binubugbog hanggang kamatayan, yun ay ang lumaban, at makikita natin pinagbubugbog ni Cha Ju-young ang mga bilanggo na sumusugod sa kanya, at habang wala naman tayong makikitang emosyon sa mukha ni Cha Ju-young habang nagsitatalsikan ang mga dugo ng mga bilanggo, ay nanunood lang si Mag-yeom sa mga nangyayari. Makikita natin sa sahig ang mga dugo at sa ibang parte ng selda, at may maririnig tayo na nanginginig na boses na sabi nito, Cha Ju-young, mali ako, bibigyan kita ng pera. Di ba sabi mo kailangan mo ng pera, magkano ba ang kailangan mo? Habang nakatayo naman si Cha Ju-young at nagsalita, ito pera, ngunit ngayon ay hindi ko na yan kailangan. Habang sinasabi niya ito ay pinagsusuntok niya ang mukha ni Kim Sang-woo, at makikita natin ang larawan ni Cha Ju-young at Dayon ay may mga dugo ito, at sabi pa ni Cha Ju-young, ang rason kung bakit ko gusto kong makalabas rito ay at ang rason kung bakit ko tinitiis ang lahat ng ito. Habang sinasabi niya ito ay wala pa rin siyang tigil na pinagsusuntok si Kim Sang-woo, habang naririnig naman ito ni Mag-yeom, at ang nangyari ay at sabi ni Cha Ju-young, ang lahat ng iyon ay wala na. Habang sinasabi niya ito, makikita natin bagbag sarado talag si Kim Sang-woo, at sinubukan pa nitong magsalaita, ngunit hindi ito maiintindihan, at dito na nagtatapos ang ating video. Sa susunod nating video ay makikita tayo may kaparehas ng tato ng ama ni Cha Ju-young sa likod. Salamat sa pakikinig.